update sa eGov PH app. Ating alamin kasama si Department of Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol Jr. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi Josh, good afternoon, si Gwen. Yusek, nitong mga nakaraang araw, nagkaroon po ng pansamantalang disruption sa eGov PH app kung saan hindi po ito nagamit ng ilang oras. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung nangyari o yung mga pangunahing dahilan nito? At kamusta po ngayon ang servers ng eGov PH app? Sa ngayon, okay naman na at talagang yung surge ng gamit, no? So sobrang daming users ngayon, especially nasa 40 million downloads na tayo ngayon at nasa mahigit 1,000 government services na ang naka-integrate sa eGov app. So nung inactivate natin yung mga bagong mga features like yung eGov AI, yung e-report, yung NBI clearance, yung iba-ibang mga features, pati po yung 400 na LGUs, yung bago pong na-integrate natin. Hindi natin inaasahan po yung sobrang dami po yung yung gumagamit. Kaya na-overwhelm po yung ating mga servers. So yung sa kaugnay niyan, sa mga nabanggit ninyo ng mga bagong features o serbisyong nadagdag sa eGov PH app, pwede niyo po bang ipaliwanag kung paano pa ito makakatulong sa ating mga kababayan at saka yung pinaka main function nito na talagang mapapakinabangan ng marami? So, well, dahil po sa volume ng gamit, no, yung mga lumang mga features, yun ang grabing gamit, yung digital national ID natin. At alam niyo naman na 40 million po yung nag-aantay ng physical na ID, no? Pero dahil sa eGov, meron ka ng national ID. So, gamit na gamit po yon sa pag-apply sa bangko, pag-register naman kung ano ng mga government services. Nung inactivate din natin yung like yung PhilHealth natin, Pag-ibig, yung TESDA, yung ating driver's license, senior citizen, pati pag-apply ng trabaho at pati yung AI, no? Grabe yung source ng gamit. Kasi libre yung gagamitin ng ating mamamayan at lalo yung mga Gen Z natin, no? Talagang madaming gumagamit. So, hindi natin na-anticipate talaga yung source ng gamit. Okay. Yusek, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina. Tama ba yung narinig ko na sa 400 integrated LGUs? Paano po yung function nun? Paano po nakakatulong ito sa ating mga kababayan? Actually, 400 yung bago. Yung bago? Okay. Nadagdag. Pero ang naka-integrate ngayon na LGU sa eGov ay 1,058. Okay. To be exact. No? Ito po yung pag-a-apply ng business permit, work permit, civil registry, yung pinapanganak, namamatay, kinakasal. So, doon na rin po sa eGov yan. So, nung in-integrate natin yung national ID doon, hindi mo na kinakailangan pang pumila pa sa mga LGUs. You can do that now in the comfort of your homes. Alright. Well, bukod po sa eGov PH app, ano pa po ang ibang digital platforms sa proyekto ng DICT sa ilalim po nitong eGov program sa digitalization? Ang eGov app ay isa lang siya sa 28 na platforms na ginawa po ng ating DICT eGov, no? So, si eGov Super App, 40 million. Yung isang malaki dito yung tinatawag na Data Exchange Platform. Ito yung technology para mag-usap-usap yung mga government agencies na walang nakikitahan ng information. No? So, ito po yung compliance natin sa data privacy. So, take note, ang eGov, hindi kami ang nangangalaga ng datos ng mga agencies. Okay, kanya-kanyang government agencies yan. Okay. So, pag nag-click ka ng PhilHealth, naki-PhilHealth ang data. Nag-click ka ng Pag-ibig, naki-Pag-ibig ang data. So, yung si Data Exchange Platform ang umaayos doon sa technology para seamless yung operation ng natin, mga platform natin. Sa ngayon, nasa 800 million transactions na po tayo sa eGov Data Exchange. So, ako po, namangha ako sa grabe nung gamit. Ibig sabihin, 800 million transactions na ang hindi na pumipila. Ibig sabihin, pwede nang gawin pala na kahit nasa bahay ka lang, no? And this is the reason kung bakit pwede mong tingnan yung digital national ID mo sa eGov, yung senior citizen mo, yung PRC license mo, yung OWA license mo, pati yung OFW One-Stop Shop. At nung nilaunch din natin po ang OFW One-Stop Shop sa eGov, lahat po ng mga OFWs natin, karamihan sa kanila, gamit na gamit po ang eGov. Nandun na po lahat ng benefits nila. Yung OFW pass nila, yung kanilang contribution sa OWA, pwede rin magsumbong yan kapag sila ay nasa eGov na rin po yan. Recently, inactivate din natin po yung e-report system. So sa loob ng eGov, pag kinik mo po yung may reklamo ka ba, i-report mo na, pwede ka na pong magreklamo ng mga concerns mo. Pati kapag mahal ang gasolina, overpricing, i-report mo doon. Pag ina-abuse ka, let's say women abuse, child abuse, pati po yung crime, scam, pwede ka na pong magsumbong sa eGov. At makikita po yan ng lahat ng government agencies, nakakalat po yan. Nung inactivate din natin yung yung eGov AI, lalo po yung AI assistant natin. Nako, dahil libre po 'yan.
At para pong ChatGPT yan, pwede ka nang gumawa ng research mo, pwede ka na rin pong gumawa ng speech mo dyan ng libre. Gusto mo ng Ilocano, Cebuano, Taglis, siya na yung bahala sa gamit ng Eagle. So, Yusek, sa dami po ng serbisyong available ngayon sa Eagle PH app, alin po sa mga ito yung may pinakamataas na bilang ng transaction o yung pinaka-ginagamit? Sa tingin nyo, ano po yung dahilan? Kasi sinabi niyo nasa 800 million yung dami ng transaction. So, alin po dito yung pinaka-blockbuster? Blockbuster natin yung Digital National ID. No, as mentioned kanina, na dahil 40 million po yung nag-aantay ng physical card, wala silang magamit po na ID. So ginagamit po nila yung eGov as their identity ID ngayon dahil sa ating national ID. At hindi lang yan, no, yung tinatawag po na eGov Digital ID Wallet. Sa loob kasi ng eGov, di ba, kita mo na yung driver's license mo, yung PhilHealth mo, pag-ibig mo, kita mo na rin yung senior citizen mo. So ginagamit po nila yan as their ID kasi tayo mga Pilipino, tinatamad na rin tayo magdala siguro ng mga pita-pitaka natin. So sa cellphone mo na lang nandyan na. Yes. Ang malaking gamit din po dito ngayon po, ito po yung mga national government services. No? Kasi mga empleyado, chinecheck yung contributions nila sa PhilHealth, sa pag-ibig, sa GSIS. So gamit na gamit po yan. Lumalaki na rin po yung gamit natin ngayon sa Servicio Hub, yung nag-request po ng mga support. Ito yung mga medical assistance, financial assistance. Sa eGov, pwede ka na nga rin mag-request ng ng halimbawa, wala kang pampalibing or wala kang pambili ng gamot or kulang yung pambayad mo sa ospital. Pwede ka na pong mag-set ng appointment sa eGov para sa ating mga serbisyo center naman. Okay. Ito, binubuksan ko kasi yung eGov account ko eh. So parang once in a while, dapat mo siyang bisitahin kasi ako hindi man ako laging nakakapasok dito kasi kailangan i-input lagi yung number mo or mag-update ka. Ganun po ba yun? Pag may bagong feature, nag-reset po yan. Kaya, okay. Pero kapag walang bagong feature, face recognition na lang yan para makapasok ka. Kaya- Para kapag the moment po na merong bagong feature kasi, it will require you to relogin again. Oo nga eh. Parang nanghingi sa akin ng PIN ko, tapos may sinend silang For OTP security, din. Ganun, yes. oo. Like po ngayon, nagbawas po kami ng services sa eGov. Ito po yung, okay. dahil nga po nung nag-surge ang gamit at alam niyo naman po, kulang din po yung ating budget po sa cloud services. So, the only way po na maging maayos ang eGov, binawasan po namin ng mga ibang integrations. Okay. So, this is the reason kung bakit po nagkaroon tayo ng almost 2 days na intermittent po yung connection. Okay. Dahil po yung sobrang dami pong gumagamit. Alright. Yusek, well, follow up dun sa nabanggit mo. Since nagbawas kayo ng ilang services, are we planning to put it back? Ano pong plano natin doon? Meron po ba naantalang ibang serbisyo dun sa mga binawas natin? Opo, lalo po yung eKYC, no? Kasi yung ating pong Digital National ID, meron tayong 90 million na ngayon na Digital National ID. Okay. Ibig sabihin, 91 million na dapat ang hindi pumipila sa gobyerno. Dapat yan, na-automate mo na yan. Okay. Dapat hindi ka na pumipila later on sa passport, NBI, driver's license. So gamit na gamit po yan ng GCash, ng Maya, Shopee, Okay. DSWD, at iba-ibang government agencies. So, some of them, not to mention po yung agency, tinanggalan po na namin muna ng integration for the moment. For the moment. Nakiusap po kami habang inaayos po namin po yung mga procurement namin sa cloud services kasi po talaga pong kulang na kulang po kami ng resources sa ngayon. Okay. Well, Yusek, in terms of security, since nabanggit mo kanina na kanya-kanyang government agency yung namamahala ng kanilang mga data, pakipaliwanag po sa publiko, is this much safer kaysa isang agency lang po namamahala sa lahat ng impormasyon? Opo, sa amin po sa eGov, siyempre ayaw din namin po ng accountability sa liability. Pag mahak pa yan, kami po yung masisisi. So, Okay. ang ginawa ko namin, sa mata ng taong bayan, akala mo parang unified na unified, Yes. di ba? Pag nag-submit ka ng data mo, makikinabang lahat ng agency. Okay. Yan po yung power po ng DX platform natin, yung data exchange platform namin. Okay. Pero pag pumasok ka po sa ibang agency, wala na po kaming alam doon. Okay? Ang datos ng agency, inaalagaan ng bawat ahensya. Okay. So example, pag nag-click ka po ng iyong PhilHealth, kita mo yung contributions mo, benefits mo, yung YAKA program mo, wala kaming alam na po doon. Si PhilHealth na po nangangalaga nun. Siya ang may control na nagmamanage ng both system at data niya. Example, mag-a-apply ka po ng NBI clearance, example, or LTO. Yung data po noon, nangangalaga po respective government agency. Mas safe po ito. Saka meron pong accountability ang bawat ahensya. No? Pero ang DICT naman, syempre, we're setting up standards, ano ba yung gagawin nila para maprotektahan ang kanilang mga datos, cybersecurity. So, nandun po kami sa assistance level. Pero hindi po kami ang gumagalaw or kami po yung nagmamanage po ng kanilang mga respective data. So Yusek, pinalawak na rin po yung saklaw ng eGov sa pagbibigay ng financial at medical assistance. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung paano gumagana itong eGov Servicio Hub, lalo na po sa
pilot areas nito. Meron tayo sa Samuan, nagbukas na rin po yung sa Cebu. Yes. So may bago pong mukha ang IGOB, no? So alam naman natin po, hindi naman po lahat ay digital. May mga taong walang cellphone pa din, may mga tao na walang internet connection siguro. So meron kaming katawag po na IGOB Servicio Center. Okay, so dalawa na po yung mukha. Yung IGOB Super App, ito po yung virtual one-stop shop. Ito po yung kailangan mo ng internet, kailangan mo ng mobile app para po magamit. Pero kung wala ka naman pong mobile app at gusto mo pong kumpletong government services, pwede ka pong lumusob sa Servicio Center. Meron po tayong San Juan sa Cebu. Okay, so pagpunta mo doon, nandun na po lahat ng government agencies. Okay. May mga table na po doon. Nandun ang PhilHealth, Pag-ibig, SSS, GSIS, nandun na rin po yung LTO, NBI clearance, DOH. Pwede ka nang manghingi po ng ano doon, ng tulong po sa financial, medical. Nandun na rin po yung PAC, yung Presidential Action Center natin. Andun na rin po yung DOH natin, PCSO. So imagine in one area, nandun po lahat ng government agencies. Para wag ka na pong pumunta pa sa iba-ibang agency. Pero kailangan mo pa rin magpa-appointment using your IGOB app. Correct. Para hindi ka na babalik-balikin. Kasi pag lumusog ka okay. doon, limbawa, kailangan mo ng medical assistance or funeral assistance or financial assistance, kailangan mo kasing picturean din yung mga ebidensya na nangangailangan ka ng tulong. Halimbawa, yung medical certificate mo, yung bill mo sa hospital. Kasi po, pag lumusog ka doon, wala kang appointment, baka po hindi ka ma-assista ng Yun ang kailangan mong pabalik-balik pa. Yun ang option, babalik. Kasi meron tayong mga kababayan, sabi mo nga kanina, Yusek, may mga nasa liblib na lugar na wala namang gadgets, walang internet access. So, they can still go dun sa Servicio Hub. Now, in terms of efficiency, yung pong sa eGov PH app, tsaka po dun sa pangalawang muka, yung Servicio Hub, yung Servicio Center, rather, magkaparehas din po ba yung bilis sa proseso? Magkaparehas lang din. So, yung pong meron kami mga staff na rin sa Servicio Center na assistant sila. Okay. Ito po yung mga hindi po dumaan po sa appointment sa eGov app. So, huwag kayong mag-alala po, with or without eGov, pwede po kayong lumusob, pumunta po sa aming Servicio Center para ma-avail nyo yung mga government services natin. Okay. So may window naman po para dun sa mga talagang hindi naka-access doon sa kanilang IGOB app or wala at all. Yes, meron kaming kiosk machine doon, meron kaming eGov kiosk Okay. para po doon kayo i-register before kayo pumasok po sa Servicio Center. So Yusek, nabanggit din po yung integration ng mga programa tulad ng student fare discount at fuel subsidy system. Paano po ito na isasama sa IGOB platform at ano po yung benepisyo nito sa mga estudyante at syempre sa transport sector? Marami po tayong mga new features ulit na ilalunch po natin sa eGov. No? Ito na po yung student fare discount. No? So, just in case po na doubtful yung driver na estudyante kayo, ipakita nyo lang po yung eGov nyo. At least meron pong student ID doon. Magagamit na rin po yan sa LRT, MRT, or mga buses. No? Pati po yung fuel subsidy. So, nag-meeting na po kami together with LTFRB, LTO saka DOTR, para po in the future, yung pong mga subsidy natin, hindi na kinakailangan pang pumila ka pa para kunin mo po yung subsidy. Marireceive mo na yan po sa eGov. So we have an eGov wallet po na ginagawa ngayon. Meron tayong integration na ginagawa ngayon with Maya and GCash para po ma-receive nyo na po yung inyong mga subsidy po sa inyong mga e-wallet moving forward. Okay. Go ahead. So, yung sinasabi niya, meron tayong IGOB PH app, meron tayong Servicio Hub na physical office niya. So, napupuno po ba yung schedule everyday ng lahat ng agencies kung nag-a-appointment po yung mga tao doon? Actually, po may plano tayong mag-open ng iba pang mga lugar kasi po medyo nagka-crowded na po rin po yung ating Servicio Center natin. Like nung bubisita po kami sa sa San Juan, although mabilis yung proseso kasi nga po naka-automate naman yung appointment system para wala na mag-fill up manually ng mga information. Pero marami po nagre-request. Siyempre, halimbawa, nasa nasa Ilocos ka, hindi naman kayang pumunta po yan sa San Juan or Manila. So may plano na po ang eGov office, na DICT eGov office, na mag-put up na po na mas marami pa hong mga servicio center moving forward. By province. By province, kung kakayanin po natin. Okay. Well, Yusek, nabanggit mo nga na meron kayong mga i-integrate ng mga bagong serbisyo. Ano po yung mga hakbang na ikinukonsidera ng DICT aside from pag-aalis temporarily sa ibang services para hindi nga mangyari itong insidente na itong disruption dito sa eGov PH app? Are we considering aside from getting more cloud services, ano pa po yung ibang options na nakikita natin? So, isa pa po na pinapakiusap namin, kasi nga po, ang eGov Cloud, may another project po ang DICT, ang pangalan niya po ay eGov Cloud. No? Okay. Baka hindi po alam ng nakakarami, nasa 3,000 po mahigit, 3,000 po na government systems, kami po nagbabayad ng subscription. Okay.
So example, yung mga cloud services po namin, akala ninyo po ay DICT lang po ang gumagamit. Hindi po. Kami po nagbibigay ng cloud service ni TESDA, ni SEC, ni DOTR. May mga systems po sila nagmamanage, pero kami po ang nagbibigay ng cloud subscription po nila. So example po, sa AWS cloud services natin, alam niyo ho ba na 117 systems po kami po ang nag-host nun. So ang plano namin, kausapin namin isa-isa, yung mga government, baka naman po sila na po yung magtuloy ng mga cloud Okay. services po nila po. Kasi talaga pong kailangan din po namin po talaga ng tulong po ng cloud service. Yes. Kasi hindi, yun nga, kung kayo lang ang magsho-shoulder ng cloud services, hindi nga kakayanin ng DICT. So mas maganda ko i-designate natin. Total nandun din naman sila sa app na yun. Tama po. Okay. Well, on that note, mensahe nyo lang po sa ating mga kababayan, Yusek. Rest assured po, no? At ang DICT e-Gov Office, ayon po sa mandato ng ating mahal na Pangulo po sa amin, na dalhin po ang gobyerno malapit sa tao. So marami pa po kaming nire-ready ng mga government services na para po wala na pong pila. Ang bilin po ng ating mahal na Pangulo, walang pila, walang red tape, walang corruption. So kami po sa DICT e-Gov, we're doing our best po na tuloy-tuloy po yung serbisyo para po di nyo kinakailangan pang pumunta pa sa mga government offices para huwag na po kayo matraffic. Mahal po ng gasolina po ngayon. Yes. Correct. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. DICT Undersecretary David Almirol Jr. Thank you, sir. Thank you, Yusek. Thank you, Asik Wen, Josh.